Pogi mo naman. This t-shirt doesn't suit me well. First time ko makita na sobrang disappointed and sobrang frustrated yung asawa ko. Hoy, basla. Labada? It's nothing. How much you want? Just cut. Shalo karamelan. How is it? Tasty na? Good morning, Doc. What's so good about this morning? So we went, ayan guys, 6:30 kami umalis ng bahay namin. And pupunta kami ngayon sa Surat for the passport of Milan and yung baby namin. So first we will do the passport of Milan. So ayun, nagising kami ng very early guys kasi ang dami namin kailangang asikasuhin ng mga documents. And sobrang layo nung passport office dito sa lugar namin. Probably 3.5 hours to 4 hours. Depende pa kung meron traffic. So without traffic, probably 3.5. So maaga talaga dapat kaming pumunta kasi meron kaming appointment ng 10:30. Even though leaving 6:30, we are still not sure if we will be able to make it sa appointment, but hopefully. So ayun, balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito. I'll update you later. So ayan guys, yung mga nakikita nyo nangihingi ng pera. So what do you call the one? Hijras? Yes. Hijras. They are called hijras guys. So ano sila? Nangihingi sila ng pera. I don't know how to address them. They're third sex, no? They're the third sex here in India. Malapit na kami guys. Actually, we are 46 minutes away from our location. The appointment is 10:30. We'll be arriving there 10 o'clock if there's no traffic. Ayan. Mag-breakfast din kami ni Milan later on. So let's see saan tayo kakain. Ayan guys, finally we are here. Milan, aren't you hungry yet? We are very hungry na. We are just gonna look for a parking space and then pupunta na si Milan doon and then we'll be eating. So ayan guys, dito tayo sa may passport Seva Kendra. So pinapag-park tayo dito. I remember this place. I've been here before. So ayan guys, aalis na si Milan. Milan, where are you going now? Right? Yes. If you need some original documents, just call me. Ayan, naalis na si Milan guys. And ang kaibahan kasi dito guys, bawal yung bawal pumasok yung ibang tao. So siya lang mag-isa yung pupunta doon. Ayan, naglalakad na siya. Kita nyo ba? Ala, umalis na. Ayan, ayan na. Ayan, bye-bye. So ayan guys, ako na lang mag-isa dito sa sasakyan. And hopefully, hindi matagal si Milan doon kasi hindi pa nga kami nagbe-breakfast. Tapos guys, ang mangyayari niyan is tatapusin muna ni Milan yung passport niya. Lalagay niya muna yung pangalan ko doon sa likod ng passport niya. And then that's the time na makakapag-apply na kami ng passport ni Ivan. So pina-fast track na namin guys and inaasikaso na talaga namin para makauwi na kami sa Philippines. So ayun, namimiss na nga, gustong-gusto na nga nilang makita si Ivan doon. Yung lolo, lola, lahat gustong-gusto na siyang makita. So ayun, hintayin ko lang siya dito and balitaan ko kayo later. Guys, ang pangit na naman ang daan na nadaan. Are we riding roller coaster, Mil? I'm tired already. You're tired? Clutch. Ayan, no, kanina. For all, for nothing. Balitaan ko kayo later what happened, guys. We have a very horrible day. So what we can do only is do masti majay. Enjoy ourselves. Pero tignan nyo yung nadaanan namin. Isang oras pang ganyan yung dadaanan guys dahil nga sobrang lakas ng ulan nung nakaraang araw. Nasira yung daan nila dito. And yung mga contractor hindi inaayos yung ginagawa nila kaya nagkasira-sira ng daan ng ganyan yung daan. Eh grabe ang alog. Actually guys, pauwi na kami ngayon and hindi maganda yung naging araw namin kasi sobrang daming nangyari. Actually dala-dala namin lahat ng mga requirements. Pero, yung mga requirements kasi ni Milan, yung mga pagkakaano ng pangalan nila, minsan hindi kompleto. No, Milan, it should be full, no? Even the name of your father should be there. So, I think they need 2 documents na merong buong pangalan ni Milan, kasama yung pangalan ng tatay niya. Pero,
yung mga ibang documents, wala yung pangalan ng tatay niya. Puro name lang ni Milan yung nakalagay. Parang walang middle name, ganun ba? Eh, ang pangit naman kasi ng mga documentation system sa India. At it's true, Milan, your documentation system in India is little bit, medyo pangit yung pag-documentation system nila kasi nga, iba-iba. Minsan, Milan Kumar Patel. Minsan, Milan Boy. Minsan, Milan Kumar Pravin Kumar. Minsan, Milan Kumar Pravin Boy. Iba-iba. Kasi, kasi there's this thing wherein they add something in their name, first name, like Milan Kumar. And then when they got married, it will be Milan Boy. Parang ganun. So, it's kind of confusing. So, pagdating sa documentations, doon sila nagkakaproblema. Kaya kami ngayon, uwi na naman kami ngayon sa bahay. Tomorrow, if we get appointment, we'll be going sa Surat again. So, we'll be going to the passport office again. So, let's see if lacks permit kung meron magkaka-appointment tayo ulit bukas. But by this time, dadalhin na natin lahat ng mga documents. Yung original Aadhaar card, hinahanap din nila. So, if you guys want to do your passport, kailangan dalhin lahat ng mga original documents nyo. And dapat pare-pareho yung mga pangalan na ipe-present nyo. So, ayun, balitaan ko kayo pagdating namin sa bahay. So, pupunta kami ngayon kasi sa palengke ulit kasi ang dami naming aayusin ng mga documents. Ayan, dala-dala na namin yung mga documents na hinahanap sa amin. So, pupunta lang kami sa bangko. And then, hindi ko alam kung anong gagawin namin doon. Siguro natapos na lang namin yung trabaho habang natutulog si Ivan. And I am here with my driver. Hello, Milan. I'm just a driver. Then you're what, You're my what? Husband. Asawa ko. So, ayun, kasama ko yung asawa ko ngayon. And then, iniwan lang namin saglit si Ivan. Pinakain ko na siya. Tapos, natutulog na siya. So, hindi yan magigising ng 2 to 3 hours. So, meron kaming time to do whatever we want. Tapos, pagkarating ko, papakainin ko na siya ulit. Pogi mo naman. This t-shirt doesn't suit me well. It's very handsome kaya. Especially when you don't have beard and clean shave. No, that's not true. Pogi naman ang asawa ko. Pogi ka ba? In denial pa. But in my eyes, you're so pogi talaga. I don't think I'm pogi right now in this t-shirt. Then, which t-shirt you like that you feel pogi? I don't know. You're pogi with whatever you wear. There is some though. So, ayan guys, we're going na. I'll see you all later. And nandito na tayo sa HDFC guys. Dito yung lagi naming banking, dito kami laging nagpupunta na bank. Ayan guys, nagutom kami sa paghihintay dun sa bangko. Gutom na gutom ako? Gutom na gutom ka na? So, naisipan namin kumain ng panipuri dito. So, I've been eating this panipuri for a very long time now. But since I became pregnant, kaya hindi na kami nagpupunta doon. But this time, we'll be going there. Let's go guys. Nakantay ng panipuri. Ito yung kinakainan namin. Meron kami isang stall na kinakainan which is Chotu. Pero I think wala si Chotu ngayon. So dito tayo bibili. Tindahan nito. This side na. Yes. Let's go guys. Panipuri. Meron na silang naka-ready mga for takeout guys. Kasi minsan it tends to be very busy. Kemcho. Yeah, they will give you kachumbar. And it's very clean in here. Look oh. Ang linis ng niya. Ang linis ng tindahan niya. And this is the mixture. Ayo चालूच काही दिस. Hoy, basla. Tatlabada. It's nothing. How much you want? Shalo karamelan. How is it? Tasty na? You try. Medium. I like it. Because you need to check. તમારે મમ્મા જોડે વાત થાય છે ના video તારો Proper? Or you want more spicy? I will be ordering more spicy, that's why. મારો બરાબર છે
एक बाजू तीखी कर जन मारी बराबर. Hi guys, nakauwi na kami from the passport. Mommy, ayan si Milan. Milan, you're done taking bath? Yes. Buklay gipat. He's hungry na. He's hungry again. Ayan guys, ang niluluto natin ngayon is yung tinatawag nilang kantola bataka. So, ay napakaraming kantola bataka dito sa bahay namin. And niluto na namin lahat kasi baka masira na siya. So, yan yung parang ligaw na gulay sa mga bukid-bukid and sa mga gubat-gubat. So, kinakain nila yan dito. O, ganyan guys. Patusok-tusok. And magluluto tayo ng kitchen ngayon. Naka-ready na siya. Nakapagugas na rin ako ng mga plato and pinggan. And then magluluto daw si mami ng curry. Pero kukuhanin ko muna yung baby ko dito kasi umiiyak siya. Gutom daw. So, ayan. Nagpampa ko kanina. Sabi ko, papakainin ko na lang siya directly. Hi guys, so kwentuhan time tayo. So finally, nakauwi na kami dito sa bahay. Galing kami sa Surat. And first time ko makita na sobrang disappointed and sobrang frustrated yung asawa ko. Kasi ganito kasi yung nangyari. Di ba maaga kaming pumunta doon sa Surat ng siguro alas 5 pa lang nakagising na kami kasi nagre-ready nga. Tapos ganyan, 6:30 nakaalis na kami dito sa bahay kasi nga maaga yung appointment namin, mga 10 o'clock. Ngayon, 10 o'clock, 10:30 if I'm not mistaken. Ngayon, 3.5 hours yung biyahe. Tapos, depende pa kung meron traffic. So, 6:30 pa lang talagang umalis na kami. Hoping na ma-fast track nga yung passport ni Milan. Ang kailangan kasi namin talagang gawin guys, and pinaka-agenda namin is ilagay yung pangalan ko doon sa passport ni Milan and i-renew yung passport niya kasi mag-e-expire na nga sa 2025. I mean, hindi ko alam kailan mag-e-expire pero hindi na siya allowed mag-travel yata sa Philippines kasi wala nang 6 months, parang ganon. Or kung meron man, konting-konti na lang yung pagitan. So, naisipan namin na hindi na muna uuwi si Milan sa Philippines nang wala kami. Sabay-sabay na lang kaming uuwi ng Philippines. And ang isa sa pinaka-main reason talaga kung bakit gusto namin umuwi ng Philippines is mag-opening na nga kami dun sa resort na pinapagawa namin. And at the same time, gusto nga namin makita ng mga parents ko, si Ivan, kasi nga bagong baby, bagong panganak, hindi pa nakikita ng mga lolo at lola, mga kamag-anak, ganyan. So, double purpose. Pero, ang nangyari kanina, nagka-problema kami pagdating dun sa pangalan ni Milan sa documentations. Kasi dinala talaga lang lahat namin yung mga requirements, guys. Yung lahat ng mga documentations na hinihingi dun sa site. Tapos, nagdala na rin kami ng mga extra documents. Baka hingin nga. So, confident kami kanina na pumunta doon sa passport site. Ang nangyari, guys, yung mga documents na dinala namin, hindi naman namin fault eh. Yung mga documents na dinala namin, nakalagay lang doon is Patel Milan Kumar. So, valid ID yun ha. Tapos, wala yung surname, wala yung middle name niya, which is yung pangalan ng father niya. So, sa dami-dami ng mga documents, like license, driver's license, hospital ID, ano pa ba, other card, PAN card. Yung PAN card tinanggap, yung other card, kailangan nga daw nung long form. So, sa other card kasi guys, may long form siyang ganun. Tapos, kakat mo lang yung ID. Tapos, yun yung original. So, hinahanap nila yung kadugtong, which is hindi naman usually hinihingi. Kasi nga daw, dun daw makikita yung pangalan ng father since hindi nga daw available yung pangalan ng father dun sa may other card. So, ayun, wala kaming option kung hindi umuwi kasi na-reject nga. Pero, bibigyan daw nila kami ng isa pang chance na si Milan, bibigyan pa daw na si Milan ng isa pang chance para bumalik. Magpa-rebook nga daw ng tatkal appointment or fast track appointment. So, dun sa agent, nanghingi kami ng request na magpa-book nga bukas ulit. Pero wala na daw appointment guys kasi sobrang hirap magpa-appointment. So, sa 17, yung next appointment na nakuha. So, ayun, nagkaroon ng problema pagdating sa pangalan ni Milan, guys. So, ngayon, ang ginawa namin, pumunta kami sa bangko kasi pwede daw yung bangko eh. Yung bank kasi ni Milan, nakalagay din yung surname ng father niya. Yung name ng father niya, which is middle name niya. So, dahil yun, pinatatak namin, binigyan namin ng picture kasi yun yung requirement. Kaya,
Kaya, ayun, yun yung dadalhin niya namin. Tsaka dadalhin namin yung other card sa may 17. Para if ever ma-approve na yung passport ni Milan, after 1 week, makuha na namin. Tapos, ma-process na namin yung kay Ivan. So, hindi ko din sure kung ilang months yung hihintay namin sa passport ni Ivan, kung mahirap ba siya or kung ano mga proseso. Pero medyo matagal daw. Naku, baka 6 months na si Ivan, hindi pa kami makauwi. Parang ganun yata yung mangyayari. So, ayun guys. Ayun yung nangyari. Buti na lang, na-cheer up ko si Milan. Sobrang bad trip. Sobrang bad trip niya guys. Sobrang frustrated kasi unang-una sa lahat, sobrang pangit ng daan. Nakikita niyo naman kung paano yung daan. Umaalog-alog kami habang nag-video ako. So, sobrang pangit ng daan kasi yung sa bandang surat, yung baruch yata yung tawag doon. Sobrang pangit ng daan, yung bako-bako. Kasi nga yung mga contractor daw, hindi inaayos yung trabaho. Kumukuha ng pera. Kaya, ang daming potholes. So, ayun, ang pangit ng daan, sumakit yung paa niya kakadrive kasi manual yung sasakyan namin. Tapos, ayun pa, 7 oras kaming nagbiyahe balikan. Wala kaming napala. Kaya buti na lang na-cheer up ko siya. And sabi ko sa kanya, okay lang yan, gawin natin ulit. Hindi na tayo talaga makakauwi ng Philippines para sa opening. Kasi yung opening, kasabay sa debut ng kapatid ko, September 22. So, hindi na kami makakaabot doon. So, as much as possible, as soon as possible, yung gusto namin makauwi. As soon as makakuha na namin yung passport ni Ivan, diretso flight na kami papuntang Philippines. Para maasikaso din namin yung resort, kung paano i-manage, ganyan. So, kung gusto nyo magpa-book, well, wag di ko muna i-drop. Pero, yung name ng resort po natin is Milane's Private Resort. So, kung gusto nyo i-check yung page and gusto nyo magpa-book and meron kayong mga upcoming events, pwedeng-pwede yung resort, guys. Pero, hintayin nyo na lang yung opening para makita nyo yung buong details ng resort. If pwede ba yung family nyo doon and kasya kayo. So, ayun. I hope nag-enjoy kayo sa video na ito and meron kayong natutunan. So, I'll see you all tomorrow. Bye-bye.